Isang magandang araw sa lahat. Ako si Liza, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nagbukas ng bagong daan sa aking buhay. Siguro ay naranasan nyo na rin ang mga sandaling ang mundo ay tila huminto at ang lahat ng nararamdaman mo ay nagiging malakas na sigaw sa iyong puso. Ganito ko naranasan ang unang pagkakataon na magkausap kami ni Lucas. Isang araw nagkita kami sa elevator. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero may kakaibang tensyon na pumangon sa pagitan namin. Habang ang mga mata ko ay hindi makatiis sa pagtingin sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang init na unti-unting bumabalot sa katawan ko. Ang mga mata ni Lucas, punong-puno ng pahiwatig, ay parang sumasalamin sa mga bagay na hindi namin kailanman nasabi. Wala akong kaalam-alam kung anong nararamdaman niya. Pero habang naglalakad kami sa loob ng elevator, may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabing may ibang kwento siya sa kanyang sarili. Hindi ko na kayang magpigil pa. Ang mga labi ko, kusa na lang na lumapit sa kanya. Ang kanyang mga labi, malambot at may init, ay nagsanhi ng kuryente sa buong katawan ko. Walang salitang lumabas mula sa aming mga bibig, pero ang init ng aming halik ay nagsabi na ng lahat ng kailangan naming maramdaman. Nang maghiwalay ang aming mga labi, hindi ko alam kung anong nangyari. Walang salita, walang tanong. Ngunit sa bawat tingin niya sa akin, sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking balat, parang may isang hindi maipaliwanag na koneksyon na bumangon sa amin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero naramdaman ko, sa kanyang mga mata, na hindi lang ako ang may nararamdaman. Habang bumalik kami sa aming mga normal na buhay, ang mga nangyaring iyon ay hindi ko kayang limutin. Isang gabi, ako'y naglalakad papunta sa aking sasakyan nang makita ko siya sa kanto, nag-aabang. Walang kaalam-alam ang mundo, ngunit sa aming mga mata, ang tadhana ay muling nagtagpo. Lumapit siya sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko ulit ang presensya ng kanyang katawan. Hindi kami nagsalita, ngunit ang hangin sa paligid namin ay puno ng hindi nasasabing mga saloobin. Ang mga kamay niya ay nagsimulang humaplo sa aking katawan. Ang init ng kanyang mga palad ay isang pahiwatig ng hindi maipaliwanag na pagnanasa. Sa mga sandaling iyon, tila ang oras ay tumigil. Habang ang puso ko ay kumakalabog, napansin ko ang mga mata niyang tinitingnan ako, puno ng isang lihim na alam ko na hindi na kayang itago. Tinanong ko ang sarili ko kung ano nga ba ang mga nararamdaman ko. Kung totoo nga ba ang aming koneksyon o ito ba ay isang pansamantalang silakbo ng mga emosyon. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Pero alam ko, sa mga mata ni Lucas at sa kanyang katawan na humahaplos sa aking balat, na ang aming kwento ay ilang araw na ang lumipas mula nang magkita kami ni Lucas sa kanto. Ngunit ang nararamdaman ko ay hindi nawawala. Laging nandyan, parang isang apoy na hindi kayang patayin. Tuwing mag-isa ako, naiisip ko siya. Pati ang kanyang amoy, hindi ko na mabura sa aking alaala, yung amoy ng kanyang pabango na natatangi, at ang init ng kanyang katawan na parang naiwan pa sa aking balat. Nasa opisina ako ng araw na yon, at habang abala sa mga papeles, hindi ko maiwasang madistract. Laging nandyan, si Lucas sa aking isipan. May mga pagkakataong naiisip ko, kung siya ba ay may nararamdaman din para sa akin, o kung ako lang ang nagpapakita ng labis na interes. Pero hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Pakiramdam ko, may isang puwersa na nagsusulong sa akin, na hanapin siya. Kinahapunan, naglakad ako patungo sa car park ng office building. Hindi ko inaasahan, ngunit doon siya.
Nakasandal siya sa isang poste, nakatingin sa akin, parang naghihintay. Ang puso ko ay muling kumabog, walang salita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing mayroong higit pa sa isang simpleng sulyap. Para bang alam niyang hindi ko kayang magtago pa. Lumapit ako at walang salitang lumabas mula sa aking bibig. Ngunit ang katawan ko ay nagsalita na. Ang kamay ko ay tumama sa kanyang dibdib at doon ko naramdaman ang init ng kanyang katawan. Nagtama ang aming mga mata at ang lahat ng nararamdaman ko ay tila nagbukas. Naramdaman ko ang matinding tensyon sa hangin. Ang init ng mga katawan namin, ang pagsabog ng nararamdaman namin na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang mga daliri ko ay sumayaw sa kanyang leeg at ang bawat pagdampi ko ay nagpapalakas ng init na nagsimula ng magliyab sa aking katawan. Sumulyap siya sa akin at sa isang saglit, tila naramdaman ko na siya rin ay naaalipin ng ganitong sensasyon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahang humahaplos sa aking katawan. Ang init ng kanyang mga palad ay tumagos sa aking balat at doon ko naisip na hindi ko na kayang pigilan pa. Hindi ko na kaya. Sumandal kami sa kotse. Hindi na kami nagsalita at ang bawat galaw ng aming katawan ay parang isang lihim na sumasalamin sa mga naitatagong damdamin. Ang mga labi niya ay humaplos sa aking leeg at ang init ng kanyang hininga ay nagsimula ng mag-apoy sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ang mga kamay namin ay naglalakbay, dahan-dahan ngunit matindi. Parang may isang uri ng koneksyon na nagsimula nang humubog sa pagitan namin. Ang mga pagdampi ng kanyang mga labi sa aking balat ay nagdulot ng kilig sa bawat himaymay ng aking katawan. Habang siya ay naglalakbay mula sa leeg ko patungo sa aking mga labi. Naramdaman ko ang init na sumasabog mula sa loob ko. Isang sensasyon ng pananabik na hindi ko kayang itago. Ang mga kamay niya ay humawak sa aking likod. Pinipigilan akong maglayo. Parang ayaw niyang bumitaw at hindi ko rin gustong magbitiw. Sa bawat paghalik niya, ang mga mata ko ay sarado. Iniisip ko kung anong nangyayari sa amin. Isang sigaw sa aking loob na hindi ko kayang pahayag. Isang sensasyon na nag-uugnay sa amin nang walang salitang lumalabas. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ang bawat paghaplos ng kanyang katawan ay nagsasabi ng isang bagay na mas malalim kaysa sa mga salitang kayang ilarawan. Sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ay tanging kami na lang ang naroroon. Walang ingay, walang distractions. Tanging kami lamang. Hanggang sa muling maghiwalay ang aming mga labi, na parang may isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na nagsisilbing susi sa mga susunod na hakbang. Sana malaman ko na ang susunod na mangyayari, pero sa bawat sandaling yon, alam ko na may isang bagay na magsisimula pa lang. Matapos ang gabing iyon, hindi ko na kayang magpigil pa. Ang lahat ng nararamdaman ko ay magkahalong kalituhan at pananabik. Hindi ko alam kung anong nangyari sa amin ni Lucas, pero ang bawat pag-iisip ko sa kanya ay nagpapalakas ng init sa aking katawan. Ang mga labi ko na dinala niya sa aking leeg ay tila hindi pa rin nawawala sa aking alaala. At ang mga paghaplos ng kanyang mga kamay sa aking katawan ay nagiiwan ng hindi matitinag na bakas sa aking balat. Sa araw na iyon, walang kapantay ang kabog ng aking puso. Habang naglalakad ako sa mga kalsada, pakiramdam ko ay naroon siya, kahit na wala siya sa paligid. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ba ang susunod na mangyayari. May bahagi sa aking utak na nagsasabi na hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko at may bahagi naman na nag-aalala. Nag-aalala na baka ang mga ito ay maging dahilan ng mga komplikasyon sa aming dalawa. Habang nasa opisina ako, hindi ko maiwasang magtago ng mga ngiti. Ang mga mata ko ay palaging naiisip siya. Hindi ko siya kayang itago
mula sa sarili ko. Hindi ko kayang pigilan ang mga iniisip ko. Minsan, naiisip ko kung pareho kami ng nararamdaman o kung ako lang ang nag-iisip ng lahat ng ito. Pero hindi ko kayang magtago ng aking nararamdaman. Hindi ko kayang pigilan ng bawat patak ng init na umaabot sa aking mga kamay tuwing naiisip ko siya. Kaya naman, hindi ko na kayang maghintay pa. Ang kagustuhan ko na muling maramdaman ang init ng katawan niya ay parang apoy na hindi kayang patayin. Kailangan ko siyang makita. Kaya't hindi ko na nakayanan. Tumawag ako. Ang puso ko ay mabilis na tumibok habang tinutok ang telepono sa aking tenga. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ngunit alam kong kailangan ko siyang makita. Lucas, halos pabulong kong sinabi. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ngunit nararamdaman ko sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko na hindi ko kayang itago pa. Hindi ako makahinga ng maayos sa nararamdaman ko. Hello? Ang sagot niya, at ang tunog ng boses niya ay parang isang senyales na ang mga pagnanasa namin ay hindi kayang pigilan. Nasaan ka? Tanong ko, kahit na hindi ko kayang itago ang kalituhan sa aking boses. Makikita tayo? Sagot niya. Walang labis, walang kulang. Hindi na kami nag-usap pa tungkol sa mga detalye. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang magpasya akong pumunta sa kanya. Sa mga susunod na oras, hindi ko na kayang maghintay. Lumingon ako sa paligid. Hindi malaman kung saan magsisimula, pero ang puso ko ay nagsabi na kailangan ko na siyang makita. Pagdating ko sa lugar na tinukoy niya, naroon siya, nakatayo at naghihintay. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay parang isang senyales na ang lahat ng ito ay nararapat mangyari. Paglapit ko, ang mga mata niya ay kumikislap, parang may lihim na pagnanasa sa bawat sulyap. Hindi na ako naghintay pa. Ang mga kamay ko ay agad na humawak sa kanyang batok. At ang mga labi ko ay nagtagpo sa kanyang mga labi. Hindi ko na kayang pigilan pa ang init na naglalabas ng mga damdaming hindi kayang kontrolin. Habang patuloy ang aming mga labi sa pagdampi, ang katawan ko ay nagsimulang magdikit sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang kanyang init. Ang mga kamay niya ay dahan-dahang humahaplos sa aking likod. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganoong posisyon. Ngunit ang bawat sandali ay tila isang magkasunod na pagsabog ng mga damdamin at init. Ang hininga namin ay nagsanib, at ang lahat ng nararamdaman ko ay ang simpleng pagnanasa na hindi kayang labanan. Ang mga kamay ko ay nagsimulang gumalaw. Hinahanap ang bawat sulok ng katawan niya, habang ang bawat galaw niya ay nagpapalakas ng mga alon ng init sa aking katawan. Hindi ko kayang ilarawan. Pero sa mga sandaling iyon, parang ang mundo ay nawala, kami lamang ang naroroon. Ang bawat pagdampi, bawat paghaplos, bawat sulyap ay nagsasabi ng isang bagay na mas malalim pa sa mga salitang kayang ilarawan. Hindi ko alam kung paano magsisimula, ngunit ang lahat ng ito ay tila naglalakad patungo sa isang landas na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang bawat sandali kasama siya ay nagiging mas komplikado, mas magulo. Pero sa bawat pagdaan ng oras, unti-unti ko ring natutuklasan ang isang bagay na hindi ko kayang itanggi. Ang nararamdaman kong pagtutok ng katawan ko sa kanya, na parang may ibang puwersa na nagtutulak sa akin upang magpatuloy. Ang bawat sulyap, bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking balat, ay nagiging dahilan ng aking pagkaapekto. At sa bawat gabing nagdadaan, ramdam ko na ang init ng katawan niya ay hindi ko kayang iwasan. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ko na kayang magtago. Nakatanim pa sa aking alaala ang kanyang mga mata, ang tamis ng kanyang hininga, at ang init ng kanyang katawan na dumampi sa aking balat.
Sa bawat pagtatagpo namin, tila walang hanggan ang ating mga katawan na sabay-sabay ang pagtugon sa isang emosyon at pisikal na pangangailangan. Nais ko siyang makita muli, hindi lang para magtaglay ng init, kundi para maramdaman ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isang gabi, tinawagan ko siya muli. Hindi ko kayang maghintay pa. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Lucas, tawag ko sa kanya. Halos nanginginig ang aking boses. Hindi ko alam kung anong gusto kong mangyari, ngunit ang nararamdaman ko ay umaabot sa aking mga kalamnan. Hindi ko kayang hindi magpakita ng kahinaan sa kanya. At sa oras na yon, alam ko na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. May gusto ka bang sabihin? Sagot niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pangako at init. Ngunit may malalim na pag-unawa sa mga salitang iyon. Makikita tayo, sagot ko. Walang karagdagang tanong, walang mga alinlangan. Ang puso ko ay mabilis na tumibok habang iniisip kung ano ang mga susunod na mangyayari. Dahil hindi ko na kayang maghintay, agad akong nag-ayos ng sarili ko at nagtungo sa lugar kung saan kami magkikita. Ang bawat hakbang ko ay tila pabigat, ngunit may nararamdaman akong kasiyahan na sa wakas, muli kong makikita siya. Pagdating ko sa lugar, naghintay siya. Ang pagkakatayo niya, ang pagkakaroon ng mga mata niyang naglalaman ng lihim, lahat iyon ay nagpatindi ng pananabik na nararamdaman ko. Nang magtagpo ang aming mga mata, hindi ko na kayang itago pa ang sarili ko. Mabilis ang bawat galaw ko habang papalapit ako sa kanya. Tumayo siya mula sa upuan at naglakad patungo sa akin. Ang bawat hakbang niya ay naglalaman ng tinig na tila humihikayat sa aking katawan na magpadala. Hindi ko na kayang pigilan. Tumigil kami ng ilang sentimetro ang layo. Ang mga mata namin ay nag-uusap. At ang hininga ko ay nagiging mas mabigat sa bawat segundo. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdikit ang aming mga labi. Walang salitang binitiwan, ngunit ang bawat patak ng init mula sa aming mga katawan ay nagsasabi ng lahat. Ang bawat galaw ng kanyang mga labi ay puno ng tamis at pangako. Nagpatuloy kami, hindi na iniisip ang oras o ang mga dahilan kung bakit kami naroroon. Bawat galaw ng aking mga kamay ay hinahanap ang bawat sulok ng katawan niya at sa bawat tugon niya, parang ang mundo ay nagiging maliit at walang hanggan. Ang init ng aming mga katawan ay lumalala at ang mga sensasyon na nararamdaman ko ay tila umaabot sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Ngunit hindi ko pa rin kayang iwanan ang tanong sa aking isipan. Kung anong ibig sabihin nito. Ano na kami? Ang bawat sandali, bawat pagdampi ay tila isang sagot sa mga tanong na hindi ko kayang itanong. Alam ko na hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ngunit may mga bagay pa rin na hindi ko alam. Habang naroroon kami, ang oras ay tila tumigil. Ngunit ang nararamdaman ko sa kanyang katawan, ang kanyang mga galaw, ang lahat ng iyon ay naging sagot na hindi ko kayang itanggi. Nais ko pa ito, nais ko pa siyang maramdaman, at wala nang ibang gusto kundi ang makasama siya. Ang mga oras na nagdaan mula noong gabing iyon ay tila hindi ko kayang kalimutan. Habang patuloy na umaandar ang mga araw, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga sandaling iyon. Ang mga mata niyang puno ng kahulugan, ang init ng kanyang katawan na yumakap sa akin, at ang tamis ng bawat sulyap na nagbigay ng kasiyahan sa bawat bahagi ng aking kaluluwa. Ngunit, kasabay ng mga masilayan kong magagandang alaala, naramdaman ko ang isang kabuntot na pakiramdam ng takot. Lahat ng nangyari sa amin ay tila isang pagkakataon lamang na hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap namin. Ang tanging alam ko lang ay ang nararamdaman ko na hindi ko na kayang pigilan. Ang mga sandaling iyon, bagamat puno ng init,
ay nagdulot din sa akin ng kalituhan at mga tanong. Ilang beses ko nang iniwasan ang mga sumunod na pagkakataon ng pagpapakita ng emosyon sa kanya, ngunit hindi ko magawang hindi siya isipin. Hindi ko kayang itanggi na may mga pagkatalo at tagumpay sa mga gabing iyon, at ang pinagmumula ng kalituhan ko ay ang hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon kami. Hanggang sa isang pagkakataon, hindi ko na kayang hindi magtanong. Hindi ipahayag ang aking nararamdaman. Nang makita ko siya, mas nakita ko ang mga mata niyang may kasamang kaba at kalituhan. Hindi ko alam kung siya rin ba ay nararamdaman ang parehong bagay. Ang hirap ng hindi malaman kung ano ang aming pagkatao para sa isa't isa. Kung ito ba ay isang pansamantalang kaligayahan o isang bagong simula na puno ng pangako. Lucas, kailangan ko ng klarong sagot, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng hinagpis. At sa bawat salitang lumabas sa aking bibig, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na bumangon tulad ng alon sa dagat. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang uri ng pananabik na may kasamang mga tanong din sa kanyang mga mata. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sagot niya. Ang kanyang tinig ay may kabuntot na pag-aalala, ngunit may kalakip na saloobin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko kayang magbigay ng sagot sa kanyang tanong, dahil alam ko na ang sagot ay magsisimula lamang sa isang tanong na hindi ko kayang sagutin sa ngayon. Hindi ko alam kung may hinaharap ba kami o ito na ang katapusan ng lahat ng bagay. Ang mga gabi at mga araw na nagdaan mula noong gabing iyon ay tila isang pagsubok na hindi ko kayang tanggapin. Ang bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama ay puno ng pagmumuni-muni. Ang bawat ngiti na kanyang ibinibigay ay may kasamang takot. At ang bawat pagtango na ipinapakita niya ay nagdudulot sa akin ng mga bagong katanungan. Kaya't sa mga oras na iyon, nagdesisyon akong maglaan ng espasyo. Hindi ko alam kung ito ang tamang desisyon, ngunit natutunan kong hindi laging madali ang magpatuloy sa isang bagay na puno ng mga hindi kasiguraduhan. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo, ang puso ko ay patuloy na naghahanap sa kanya. Hindi lamang ng mga sagot, kundi ng mga bagay na matagal ko nang hindi napansin sa sarili ko. Sa mga sandaling iyon, ang nararamdaman ko ay higit pa sa pisikal na naramdaman. Mas malalim na emosyon ang nag-aalab sa akin at hindi ko kayang magtago pa. Ngunit kailangan ko ng oras upang matutunan kung paano haharapin ang mga tanong na iyon at kung paano ko muling makita ang aming mga puso sa isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa dilim ng takot at kalituhan. Isang linggo na ang nakalipas simula noong huling pagkakataon na nagkita kami. Nandyan pa rin ang pakiramdam ng kalituhan na bumabalot sa aking isipan. Minsan, naiisip ko kung may mali bang nangyari sa amin o kung ako lang ang nagbigay ng masyadong malaking kahulugan sa mga sandaling iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang pangangailangan na maintindihan ang aking sarili at ang mga nangyari sa amin. Ang mga araw na hindi kami nagkikita ay naging puno ng pagmumuni-muni. Naalala ko ang mga pagkakataon na ang simpleng tingin niya sa akin ay may kahulugan na. Hindi ko kayang itanggi na may mga bagay akong naramdaman na hindi ko kayang itago. Ang mga maliliit na detalye, ang mga pagkakataong ang ating mga palad ay nagkakasalubong. Ang bawat halakhak na nagbigay ng init sa aking katawan, lahat ng iyon ay bumalik sa aking alaala. Ngunit paano ko nga ba ito huhusgahan? Kailangan ko bang patuloy na balikan ang nakaraan o magpatuloy na lamang? Habang nakaupo ako sa aking silid, pinipilit kong ayusin ang aking mga iniisip. Binabalikan ko ang mga nangyari at inaalala ko kung ano ang ginawa ko. Hindi ko alam kung ang nararamdaman ko ay pagmamahal o simpleng pagkagusto. Isa lang ang sigurado ako. May mga damdamin na hindi ko kayang labanan.
Ngunit, sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Kailangan kong magdesisyon, hindi lang para sa amin, kundi para sa sarili ko. Nang magtagpo ulit kami, naramdaman ko ang puso ko na parang tatakas na naman. Minsan ay parang gusto ko na lamang magsalita, ngunit may takot na bumabalot sa aking mga labi. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko mula sa kanya. Ngunit bago pa ako magdesisyon, inisip ko na ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang mga saloobin at emosyon ko ay hindi ko na kayang itago pa. Lucas, sigurado ka ba sa nararamdaman mo? Tanong ko. Ang boses ko ay may kasamang paghihirap, ngunit may lakas din. Hindi ko kayang magpatuloy ng walang kalinawan. Hindi ko kayang maging pabigat, kaya gusto ko lang malaman kung may pupuntahan ba ito. Matagal siyang nanahimik, at ang tanging maririnig mo lang ay ang malalalim niyang paghinga. Ang mga mata niya ay puno ng hindi nasabi, at alam ko na pareho kami ng pinagdadaanan. Alam mo, minsan hindi natin kayang hulaan ang lahat. Sagot niya, ang tinig niya ay malalim, puno ng mga naiisip. Ngunit hindi ko kayang pabayaan na walang kasiguraduhan. Ayokong makita kang maghirap dahil sa mga tanong na hindi nasasagot. Ang mga salitang iyon ay parang isang ilaw sa madilim na silid. Naramdaman ko na may pag-asa pa, ngunit kailangan kong malaman kung handa akong tanggapin ang lahat ng maaaring mangyari. Hindi ko kayang pilitin ang aking sarili sa isang relasyon na puno ng mga tanong, ngunit sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong ibukas ang aking puso. Kung pipiliin ko itong landas, sana ay matutunan ko ring magpatawad. Sabi ko, ang mga mata ko ay naglalaman ng mga pangarap at takot. Hindi ko alam kung anong hinaharap natin, pero kung ikaw ay nandyan, ayokong mawala ng pagkakataon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, pag-unawa at malalim na respeto. Kung may kailangan ka, nandito lang ako, sagot niya. At sa mga salitang iyon, naramdaman ko na parang may bagong simula na magaganap sa pagitan namin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbukas ang mga pintuan ng komunikasyon. Ang mga tanong at pangarap ay nagsimulang magkakasama. At ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang magpatuloy. Ngunit alam ko, hindi lahat ng sagot ay agad dumating. Ang pagpapatawad at paglago ay isang proseso. At sa bawat hakbang na gagawin ko, malalaman ko kung paano ko ipagpatuloy ang landas ng pag-ibig at pag-unawa. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng mga pagsubok, ngunit sabay kaming natututo na yakapin ang mga bagong aral na dumarating. Ang mga pagkakataon na magkakasama kami ay tila may mga bagong pangarap na nabubuo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang takot. Takot na baka hindi ito magtagal, o baka ang mga pangarap na iyon ay maglaho na lang ng hindi inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iniisip ko, may isang bagay na nahanap ko, ang pagnanais na magsimula muli. Hindi ko alam kung paano ko natutunan magpatawad sa aking sarili. Pero sa bawat araw na lumilipas, napansin ko na unti-unti akong natututo. Natutunan kong tanggapin ang mga pagkakamali, hindi lang ng iba, kundi pati na rin ang mga pagkakamali ko sa aking sarili. Nalaman ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero may kapangyarihan ako sa ngayon, sa mga desisyon na ginagawa ko sa bawat araw. Kasama ko siya sa isang coffee shop ng isang hapon. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na may malalim na kahulugan. Ang mga simpleng usapan ay nagiging mas magaan. Parang tinutulungan kami ng mga pag-uusap na magpatuloy sa pagbuo ng mas maganda at mas matibay na relasyon. Ang mga tanong na matagal ko nang tinatago ay nagsimulang maglaho. Alam ko na, sa kabila ng mga pagkakataong puno ng kalituhan,
May dahilan kung bakit kami nagkakilala at hindi ko na gustong bitawan pa ang sandaling iyon. Minsan iniisip ko kung kaya ko ba talagang magbago. Sabi ko, ang tinig ko ay may kasamang kabiguan. Pero sa bawat hakbang, parang may mas matibay na dahilan na naglalakad ako patungo sa bagong simula. Siya ay tumingin sa akin ng may gentleness sa mata. Hindi lahat ng pagbabago ay madali, sagot niya. Minsan, kailangan lang natin ng oras at lakas ng loob. Kung magkasama tayo sa paglalakbay, makakaya natin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang init sa aking dibdib at ang mga alalahanin ko ay naglaho ng bahagya. Isang malaking bahagi ng aking paglalakbay ang natutunan ko mula sa kanya. Ang pagtanggap, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa bawat isa, ay may napakagandang epekto sa aming relasyon. Sa bawat hakbang, natutunan naming tanggapin ang isa't isa ng buong buo, na hindi kailangan maging perpekto, kundi sapat na ang pagtanggap at pagmamahal. Habang naglalakad kami papunta sa kotse, nahulog ang ilang patak ng ulan at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ako nag-alala. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Pero naramdaman ko na ang bawat hakbang na ginagawa namin ay may kabuntot na bagong simula. Hindi ko alam kung saan ito magdadala sa amin. Ngunit natutunan kong yakapin ang kasalukuyan. Ang mga sandali ng kaligayahan at kabiguan. Nang dumating kami sa aking bahay, hindi ko na inisip pa kung anong susunod na mangyayari. Ang mga simpleng tingin na nag-uugnay sa amin ay nagsilbing patunay na may pagkakaunawaan sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, pero sa mga sandaling iyon, masaya akong kasama siya sa aking buhay. At iyon na siguro ang pinakamahalaga, ang paghihirap ay naging bahagi ng aming kwento. Ngunit ang pagpapatawad at pagtanggap ang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. At habang ang mga tanong ay patuloy na lumitaw sa aking isipan, natutunan kong hindi ko kailangang magmadali sa paghahanap ng sagot. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay matatagpuan sa mga simpleng nang dumating ang mga susunod na linggo. Natutunan ko na ang mga nararamdaman ko ay hindi isang simpleng pagsubok na kailangang malampasan. Sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti kong na-realize na ang mga bagay na ako'y natatakot ay unti-unting nawawala. Ang bawat magkasunod na hakbang ay nagbigay sa amin ng mas malalim na koneksyon at pag-unawa sa isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng dagat, naramdaman ko ang hangin na humaplos sa aking balat. Ang mga alon ng dagat ay patuloy na bumangon at bumagsak, tila isang walang katapusang pagdaloy. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko, tulad ng dagat, ang mga emosyon ko ay patuloy na dumadaloy at hindi ko na kailangan panglabanan ang mga ito. Alam ko na ito ang simula ng bagong kabanata at sa kanyang presensya, parang ang lahat ng takot ko ay naglaho. Habang magkahawak kami ng kamay, walang mga salita, kundi ang mga mata namin ang nagsasabi ng lahat. Hindi ko kailangang ipaliwanag pa kung gaano ko siya pinahahalagahan. Hindi ko kailangang magsalita ng labis dahil alam namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi nasasabi. Ang simpleng presensya ng bawat isa ay nagsilbing lakas at gabay sa aming mga hakbang. Tumingin siya sa akin ng may malalim na tingin at dahan-dahan niyang inabot ang aking pisngi. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay ng ginhawa sa aking katawan at isang malalim na hinga ang lumabas mula sa aking bibig. Hindi ko alam kung anong hinaharap para sa atin, sabi niya sa isang malambing na tinig. Pero sa ngayon, nais ko lang na magpatuloy tayo. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko kayang ilarawan ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Pero ang pagiging kasama siya
ay tila nagsisilbing pag-asa at lakas sa bawat hakbang ko sa buhay. Ang mga alalahanin at takot ko na hindi pa natutugunan ay parang nawawala sa mga simpleng sandali ng pagtanggap at pagmamahal. Pwede natin simulan ang lahat ng ito, tama? Sagot ko, ang tinig ko ay puno ng pagnanais at ngiti. Huwag nating isara ang mga pinto ng pagkakataon. Hayaan nating dumaloy ang buhay natin ng magkasama. At doon, sa ilalim ng malamlam na langit, nagpasya kami na magpatuloy sa paglalakbay na ito. Hindi namin alam kung anong darating, ngunit natutunan namin na ang pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa ay sapat na upang magpatuloy, habang ang mundo ay patuloy na umiikot. Kami ay magkasama sa isang paglalakbay na puno ng mga bagong simula at pag-asa. Ang mga pagkatalo ay bahagi na ng nakaraan, at sa kasalukuyan, ang aming mga hakbang ay puno ng pangarap at pagnanais na magpatuloy. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng tadhana, pero sigurado ako sa isang bagay. Sa bawat hakbang na magkasama kami, natutunan ko na ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay ang pagkakaroon ng tamang tao sa tabi mo habang ikaw ay lumalakad. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, natutunan ko na ang bawat hakbang, kahit pa mahirap o magaan, ay may dahilan. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng perpekto, dahil natutunan kong yakapin ang bawat aspeto ng buhay at ng relasyon namin. Mga karanasan, kahit pa ang mga pagsubok, ay nagbigay sa amin ng lakas at mas matibay na koneksyon. Sa bawat araw na magkasama kami, naging mas malinaw sa akin na ang pagmamahal ay hindi palaging madaling maipaliwanag. Minsan, ito ay nararamdaman. Minsan ito ay simpleng presensya. Walang mga salita na makakapaglarawan ng lalim ng aming koneksyon, kundi ang mga simpleng sandali na pinagsaluhan namin. Mga pagngiti, mga hawak kamay, at mga titig na nagsasabi ng lahat. Ngayon, natutunan kong hindi ko na kailangang hanapin ang lahat ng sagot. Alam ko na sa bawat hakbang ko, kahit mag-isa o kasama siya, ang buhay ay patuloy na magdadala ng mga bagong pagkakataon. Walang katiyakan, ngunit mayroong pag-asa. At sa bawat araw, kami ay patuloy na maglalakad, magkasama, na nagsisimula muli sa isang bagong Mga kasirin, maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Sana'y may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa mga salita na ibinahagi ko. Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy lang tayong magsama-sama sa mga kwentong magbibigay saya at pagninilay.